Ngunit kung ito nga ay lumalapat at natupad kay Manalo ayon sa manggagawa niyang si Cipriano Sandoval o Michael, ito ba ang tatay mo? Hindi ba ang isa sa pagkakakilanlan sa pastor na ito, ayon kay Juan, ito ay hindi upahan, hindi pinababayaan ang kanyang kawan, at higit sa lahat ay hindi tumatakas para harapin ang sinuman, lalo na ang mga lobong mangangaral, at hindi pinababayaan ang kanyang mga tupa. Subalit, alam ba ninyo na isang panahon ng pamamahala sa iglesia ni Manalo ay marami ang hindi nakakaalam na ang kanyang tungkulin bilang tagapamahala ng kanyang iglesia, na galing pa naman daw sa bagsik ng hula, ay kanyang isinalin sa isang lalaking di naman kasali sa hula. Tunghayang mabuti ang palibot liham na ito na ginawa mismo ni Ginoong Manalo. 42 Broadway, Quezon City, Hunyo 29, 1942. Mga pinakamamahal na mga kapatid, sa kasalukuyan, ang kapatid na Prudencio Vasquez ang namamahala sa iglesia. Ito ang gusto ng Hapon. Tayo'y sumunod. Huwag kayong mabalisa sapagkat sila ang may kapangyarihan sa ating bayan. Ang aking tungkulin ay bigay ng Diyos. Gayon din naman ang inyong mga pananampalataya. Ako'y mananatili sa iglesia at sa ibinigay sa akin ng Diyos. Ito rin ang hinihingi ko sa inyo, na huwag ninyong sisirain ang inyong matapat at buong pusong pag-ibig sa Diyos kay Kristo na ating Panginoon, sa salita ng Diyos na natititik sa Biblia, sa Iglesia ni Kristo sa Pilipinas, at sa pasugo ng Diyos sa huling araw. Maliwanag sa inyo at sapat na ang maikling sulat kong ito sa inyo, na tayo'y nagkakaunawaan na, gaya rin ng dati. Ang inyong alipin kay Kristo na hindi natitinag sa pananatili sa Diyos at sa paglilingkod. Lagda, F. Manalo, Felix Manalo. Hindi naman pala natitinag. Bakit? Nagpapalit bilang tagapamahala. Naayon sa inyo'y may bagsik pa naman ang hula. At saang talata naman kaya sa aklat ng hula mababasa na ang hinuhula ang isang pastor ay magpapapalit sa isang Ginoong Prudencio Vasquez lamang? Ito kaya ay sabi ng Diyos sa hula? O ang totoo, ito ang gusto ng Hapon? At dahil sa ito ang gusto ng Hapon, tayo ay dapat sumunod. Sabi pa rin ni Ginoong Manalo, hindi ba maliwanag na sinasabi ng Biblia na ang isang pastor na tinutukoy ay hindi tumatakas sapagkat siya'y hindi upahan at ipinagtatanggol sa kanino man ang kanyang mga tupa? At ito ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, na siyang talagang nilalapatan na tunay na isang pastor sa Kapitulo 10 ng San Juan, sapagkat siya ang tunay na pastor at obispo ng ating mga kaluluwa. Subalit, kung hindi naman lumapat kay Felix Manalo ang hula daw sa isang pastor na nasa Biblia, saan naman kaya galing ang kanyang katungkulan bilang pastor? Ano ba ang sabi ng mga manggagawa ni Manalo kapag hindi lumalapat sa kanya ang inaangkin niyang hula? Panoorin. Kapatid na Paul, maraming mga nag-aangkin po ngayon. Halimbawa, ito po, sasamantalin ko na po ang ganitong pagkakataon. Kung merong isang mangangaral, halimbawa, bumasa rin po ng talata ng Biblia. Di umano hula sa kanya raw natupad at lumapat sa kanya. Anong, yung ba dapat agad paniwalaan? Kung lapat ba yung hula sa kanya? Opo. Kung natupad ba talaga yung hula sa kanya, paniniwala natin. Pero kung sinasabi lang po ng isang mangangaral na di umano, yun daw hula lumalapat sa kanya. Pagka naman isinukat natin Angat na angat. Angat na angat. Opo. Ba't natin paniniwala ang sinugo yun? Yun ho ay bulaang mangangaral. Alam mo, Paul,
Hindi ko alam kung bakit naging tagapagturo at naging ministro ka dyan sa iglesia ni Manalo. Hindi ka marunong usap ng marangal eh. At hindi ka marunong bumasa ng body language o pakiramdam ng iyong mga superior. Dapat palitan na pangalan mo eh. Ang pangalan mo, Leopoldo Guevara. Mula ngayon, ang pangalan mo sa akin, Leopoldo Guevara! Ito batay sa record, wala ho kasi record na si Ginoong Eranio Manalo at naging si Ginoong Eduardo Manalo ay humarap man lang sa isang debate. Kay Plaza yan, kay TV yan, wala silang karanasan tungkol dyan. Talaga? Oh. Kung yun ang mga makaranasan nilang ministro hindi makaharap kay kapatid ni Eli Soriano Hindi lalo na hindi walang karanasan kapatid ni Joseph. Ngayon, sino kaya ang may direktong kinalaman kung hindi man ang Diyos at si Kristo sa pagkakalagay ng katungkulang pastor sa kinikilalang sugo ng Iglesia ni Kristo? Ang bahagi pong ito ay aming ipinag-aanyaya sa ating gagawing muling pagtatanghal sa part 2 ng paksang ito ukol sa isang pastor. Huwag po kayong bibitiw at ating tuklasin ang maraming mapanligaw na aral sa ating kasalukuyang panahon. Muli, ito po si Brother Danny Novales na nagsasabing, ang pagsusuri ay susi sa gapos ng kamangmangan at ng hindi na paglalalangan ay huwag magbulag-bulagan. Marami pong salamat. Magandang gabi. Ayun, may part 2 pala yun, Brad Danny. Oo naman. Kasi kung hindi lumampat ang hula kay Ginoong Manalo sa Biblia, meron naman talagang makababasahan kung saan ang galing yung kanyang pagiging pastor. At meron din naman kababasahan at mga tao talagang pinanggalingan ng kanyang katungkulan. Yun, nasa part 2 na yun, Brad Jose. So, abangan namin yan. Friday yan, di ba? Oo, kung loloobin ng Diyos. Sa weirdong doktrina, itatampok mo ang weirdong pastor nila. Kami daw wala ng oras eh. Kailangan daw tayo magpaalam. Maraming salamat po sa mga sumubaybay sa atin. Kapatid na Pasing, magandang gabi po. Magandang gabi sa inyo mga kaibigan. Kung lulubin, babalik kami sa bukas. Yan. Opo, kapatid na Luz. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Brad Willie. Silence means yes na yata si Brad Willie. Ano nangyari, Brother Josel? Brother Josel? Oo, mukhang silence means yes ka kasi na. kami rito focus eh. Nagko-focus sila doon, di ba? Kami rin dito eh. Alam mo, pinag-uusapan namin yung katangahan Dahil sabi ba naman daw ng kabila, kasi nalagay dun sa pinatugtog natin na yung kanilang ministro mandadagok nangatwiran daw at ang sabi raw kung si Kristo nga ka nang hagupit Sa templo, sa templo kung di mo ka naman katangahan yung kagaguan. Ang hinagupit ni Kristo mga baka ron, walang taong hinagupit doon kahit isa. Ito naman ministro niya, ang dadagukan mga ministro. Maling kumpare. Pag-usapan nga natin bukas yan, mga kababayan. Makinig po kayo bukas. Live kami. Bukas kung loloobin ng Panginoon. Pag-usapan natin ang katangahan ng mga gumagamit ng Biblia. Sige. Hanggang bukas po, kami po ang inyong mga lingkod sa tulong ng Diyos ay nag-aanyaya sa inyo kung loloobin. Bukas ng gabi. Alas 9 hanggang alas 12. Magandang gabi po sa inyo.